sa dulo ng mundo, ang kalinga ko'y asahan mo. Kamusta po kayo? Ako si Mel Tiangco na muling maghahatid sa inyo ng isang kwentong hango sa totoong buhay at may pitak sa ating puso. Bata, matanda, walang hindi nakakakilala sa kanya. Isang higante sa larangan ng politika at serbisyo publiko. At bagamat hindi kasing tangkad gaya ng kanyang mga kasabayan sa politika, tinitingala siya ng marami dahil sa malinis niyang pangalan at sa sobra-sobra niyang malasakit para sa kapakanan at kalusugan ng kanyang mga kababayan. Ngunit sa kabila ng tagumpay at paghangang tinatamasa niya ngayon, kahit kailan ay di niya nakakalimutan ang kanyang pinanggalingan. Dahil tulad ng marami sa atin, minsan din siyang nangarap sa gitna ng matinding kahirapan. Isang pangarap na pinanghawakan niya at ipinaglaban, bagamat walang katiyakan noon ang lahat para sa kanya. Mga kaibigan, samahan niyo akong balikan ang ilang kabanata ng kanyang buhay. Isang kwentong puno ng pagmamahal para sa ina, para sa pamilya, at sa mga kababayang hanggang ngayon patuloy niyang pinagsisilbihan. Narito po ang kwento ni Senator Juan Flavier. Ang galing mo talaga, Juan. Biruin mo, ikaw na naman ang pinakamataas pagsusulit natin. Tita mo, kahit sabihin pa nila ako ang pinakamalit sa klase, ayos lang din. Kasi ako naman ang pinakamataas na grado, di ba? Kaya nga pala, bilib na bilib sa iyo lahat ng mga kaklase natin. Pati na mga maestra, napapahanga mo. Sabi sa'yo, talagang pinag-aalaga ko ang pag-aaral. Kaya nga sabi na nanay, ang pag-aaral lang daw ang kayamanan na pwede niya ipamana sa akin paglaki ko. Paglaki? Eh paano kung hindi ka na lumaki? Saka anong pamana ang pinagsasabi mo? Bakya nga lang hindi ka na maibili ng nanay mo. Wow, walang bakya. Pandak! Ba't mo pala ininsulto si Juan? Gusto Tama mo ba na, ng away? Johnny! Huwag mo na silang patulan! Talagang... Halika na, wala na magawa yung mga yan! Pandak! Halika na, Johnny! Ba't hindi ka na lang kasi magpabili ng bakya sa nanay mo? Maraming gastusin si nanay. Kesa sa ibili niya ako ng bakya, ibibili na lang namin ng bigas. Alam mo kasi mahirap ang buhay. Eh, paano yun? Titiisin mo na lang ba lahat ng panunukso nila? Alam mo, Johnny, ayos lang yun sa akin. Sabi nga ni nanay, wala sa paang utak. Nandito. Kaya kahit mapudpud pa ang talampakan ko sa pagpasok sa eskwela, ayos lang din. Basta lagi matalas ang isip ko para mas malayo ang mararating ko. Kung sa bagay, tama ka. Tara na. Halika na nga. Mainam tong dahon ng tuba sa pananakit ng tiyan. Kaya lang, huwag mo agad tatanggalin hanggat hindi humuho pa yung pananakit. Tsaka dagdagan mo na rin ng dasal para mapabilis yung paggaling, ha? Pakikay. Yan. Maraming salamat, Kaipe. O, pag sumakit pa, patawag mo na lang ako sa anak mo, ha? Oo. Ay, ako. Salamat. Nay, bakit po hindi nyo na lang ipatingin sa doktor? Kasi po baka kung ano pa yung sakit nyo. Anak, kapos si nanay ngayon. Masyadong mahal magpatingin sa doktor. Kaya sa gastusin natin sa pagpapacheck up, ibibili na lamang natin ng bigas. Hayaan nyo po, Nay. Paglaki ko, magiging magaling po akong doktor. Ako na po ang gagamot sa inyo at mag-aalaga. Talaga, anak? Talagang gusto mo maging doktor? Opo, Nay. Gusto ko po talaga maging magaling na doktor. Gagaputin ko po lahat ng mga nanay na may sakit. Para po hindi na po umiyak ang mga bata kapag may sakit na nanay nila.
Paano ka magiging doktor? Eh, mayayaman lang naman nagiging doktor ah. Bakit? Mayaman ba tayo? Basta ako, paglaki ko, magiging magaling akong doktor. Di ba, Nay, kahit mahirap tayo, pwede naman ako maging doktor? Kahit mahirap lang tayo, magiging isa kang doktor. Makapagkatrabaho ka sa isang napakalaking ospital. At higit sa lahat, makakarating ka na sa Amerika. Oo, talaga po! Yay! E di po mamamasyal tayo doon. Tsaka isasama natin si Ate Ingay para hindi siya manungkot dito. Basta, lagi mo itong tatandaan. Hindi dapat maging hadlang ang kahirapan para matupad ang ating mga pangarap. Ha? Opo, Nay. Tatandaan ko po yun kahit hindi na po ako lumaki. Hindi simple ang buhay na pinagdaanan ni Juan. Pero sa kabila nito, ay nanatiling buo ang kanyang determinasyon na makamit ang pangarap. Nagsikap siya sa pag-aaral hanggang dumating ang isang magandang balita. Ay, meron ako magandang balita sa inyo, Nay. Uy, teka muna sandali. Uy, naku ah. Teka muna, marumi ang nanay mo. Anak, amoy pawis ako. Nay, ako magiging valedictorian ng klase namin. Magiging valedictorian ng anak ninyo. Ha? Opo. Talaga? At hindi lang yun. Nakahanap ako ng scholarship para sa college. Nay, matutupad ko na yung pangarap ko maging doktor. Maraming salamat naman. Salamat. Salamat. Nay, kakayanin ba natin yun? Iisipin niyo pa yung pang-araw-araw kong panggastos. Naku naman, huwag mo na nga iniisip yan. Ay, baka akala mo, nakahanda na ako para sa araw na ito. Meron na nga akong plano eh. Magba-buy and sell tayo ng mga lumang damit. Paano po yun? Ganito yan, mamamakyaw tayo ng mga lumang damit. Pagkatapos yun, kailangan nun lalaban mo ng maigi. Tapos ibibenta natin ng mura kaysa sa bago. Alam mo, sabi nila, malakas daw ang kita roon. Talaga, Nay? Oo. Ang galing talaga ng nanay ko. Mabait na. Maabilidad pa. Nambola ka pa dyan. Ay, naku, anak. Para sa iyong anak, para sa mga pangarap mo, walang hindi gagawin si nanay. Alam ko naman yan eh. Pagtapos ka na, hindi ba? Doon tayo giginhawa na. Siyempre naman, Nay. At pagdating ng araw na yon, mamumuhay kayong parang reyna. Nay, pangako ko yun. Ang galing ng anak ko. Ang galing mo, Juan. Mas magaling kayo, Nay. Salamat, anak. Salamat. Mabilis lumipas ang mga taon. Nakapasok sa kolehiyo si Juan sa tulong ng isang scholarship. Dito, lalong nagningning ang kanyang talino. Habang ang ina ay ginawang araw ang gabi, maitawid lang ang bawat pangangailangan ng anak. Sa unang pagkikita pa lamang, ay nagkamabutihan na sina Juan at Susan. Di nagtagal at naging magkasintahan ang dalawa. Mabuti naman na nakapasyal ka din eh. Pasensya ka sa aming munting tahanan, ha? Ay, wala ho yun. Ako nga ho ang dapat na humingi ng paumanin sa inyo. Dahil matagal na akong pinipilit nitong si Juan na magpunta dito. Kaya lang po talagang gipit ako sa oras. Madalas kasi ang mga missions namin sa rural areas. Kaya nga sinamantala ko itong pagkakataon to para makilala mo si Ate Ingay at saka si Nanay. Alam mo, natutuwa ako sa inyong dalawa. Alam mo bang lagi kang ibinibida ni Juan sa amin? Oo nga. Alam mo, hindi ka pa namin nakikita. Aba, parang halos kilalang-kilala ka namin. Kasi itong anak kong ito si Juan, ibinibida ka. Ikaw raw ay mabait, matalino, mapag-alaga, at mapagmahal.
Hindi naman po. Sobra naman po yata yun. Oh, Nay, totoo yan. Sa lahat ng mga social workers na nakilala ko, kay Susan lang akong humanga. Siya ang the best para sa akin. Pambulayo ka talaga. Oh, hindi ah. Totoo yun. Nakakahiya. Oo, itong dalawang ito, oo. Nakatutuwang tingnan. Salamat po. Inay. Nako, mag-iingat ka dyan sa kapatid ko. Kasi sabi nila, habulin daw ng babae. Ate Ingay naman. Bakit? Totoo naman ah. Ika nga sabi nila, small but terrible. Na-approve na yung mga papers ko. Malamang by next month, mapatulak na ako sa Amerika. Wow! Ang swerte mo naman. Sana ako doon. Paano namang hindi suswertihin yan? Eh, ang lolo niyan, doktor. Ang lola niyan, doktor din. Pati yung mga magulang niya, doktor. Mga kapatid niya at halos lahat ng mga kamag-anak niya, doktor lahat. Ang kulang na nga lang, eh yung bahay nila, maging ospital na. Kanina ka pa napapansing tahimik ka, Dr. Flavier. Bakit? Hindi ka ba masaya? Oo. Lahat tayo pumasa ng board Ang sarap naman exams. yung pagkain. Ba't parang... Eh, nakapag-desisyon na ako eh. Oh. Na? Dito muna ako sa atin. Sa ospital o balak mo magtayo ng isang clinic? Ngayon ang ginawa ni Dr. Pamintuan. Ganun ba yun? Ang plano ko talaga ay mag-practice sa isang baryo. Baryo? Bakit doon? Bakit di sa ospital? Anong mapapala mo sa baryo? Eh, lahat kayo magsisialisan eh. Sinong tutulong dun sa mga kababayan natin? Pero sayang naman, 10 taon din tayo nag-aral, tapos masasayang Walang lang. masasayang. 10 taon tayo nagpupunta dun sa mga medical missions na yun. Dun sa mga liblib na baryo na yun. Iisa lang ang mukha na nakita ko. Dun sa mga kababayan natin. Lahat sila naghihirap. Kailangan nila tulong natin. Ang problema kasi sa'yo, pare, masyado kang idealistic. Oo na, nandun na ako. Aasikasuhin mo sila. Tutulungan mo sila. Oh, pero paano pagka ikaw nang nangangailangan? O kaya ang pamilya mo? Sa tingin mo ba, matutulungan ka ng mga sinasabi mo mga taga-baryo na yan? Mahirap ang Hindi. buhay doon. Oo nga. Saka, maganda kuba ng mga magulang natin. Kapag-aralan tayo. Tapos sa baryo ka nang babagsak. Siguro yung mga equipments. Nasarapan ba kayo? Ay, okay. Salamat, Nay. Salamat po. Sige. Salamat. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang mga plano mo? Dahil ba sa... Alam mo, hindi ako sasang-ayon? Paano na ang mga... Ang mga pangarap natin? At lahat ng paghihirap ko. Nay, naiintindihan ko yung sinasabi ninyo. Nay, naiintindihan ko rin na kung di dahil sa pagpapakahirap niyo at pagsasakripisyo ninyo, hindi ako makatapos ng pag-aaral. Pero inay, merong mga bagay na kailangan kong gawin. Hindi lang para sa akin, kundi sa mga taong nangangailangan ng tulong ko. Kailangan ka rin ng kapatid mo. Kailangan ka namin. Hindi ko kayo mababayaan. Alam niyo yan, di ba? Mahal na mahal ko kayo. Lahat ng ginagawa ko para sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Hindi ko kayo mababayaan. Pangako.
Sadlak sa kahirapan ng buhay ni Juan, ni hindi siya makabili ng tsinelas sa pampasok sa eskwela. Ngunit dahil sa angking talino, nakakuha ito ng scholarship hanggang sa pagtungtong niya sa kolehiyo. Sa tulong at suporta ng kanyang ina, naitawid ng buong pamilya ang pagdodoktor ni Juan. Sa kanyang pagtatapos, nagpa siya ang binata na sa baryo maglingkod, dala ang hangaring makatulong sa mas marami. Ang hindi inaasahan ni Juan, mas malaking pagsubok ang naghihintay sa kanya sa baryo. Pasensya na ho. Maliit lang tong kubo. Dito na muna ho kayo magkiklinika habang nandito kayo sa baryo. Karding, wala kang dapat ipagpaumanhin. Maganda naman yung pagkakayari eh. Tsaka sigurado ko, presko sa loob niya. Oo, presko dyan. Karding, wag mo sanang mamasamain ha. Eh, sino ba yung dalawang bata? Yung inilibing kanina. Mga anak ho yun ni Matring. Nagtae ho ng nagtae. Pagkatapos nilagnat ng mataas. Pagkatapos ho ng ilang araw, binawian ng buhay yung dalawang bata. Kakaawa nga eh. Yung nanay lungkot na lungkot dun sa pangyayari sa mga anak niya. Eh, bakit hindi nagpagamot sa doktor? Sana naagapan. Walang pera, Dok. Saka bukod sa walang pera, hindi ho naniniwala sa doktor si Matring. Kaya ayun, inasa lahat kay Kagusting yung buhay ng dalawang anak niya. Kagusting? Yung albularyo. Alam niyo ho rito sa Nayon, yun ang takbuhan ng mga tao dito. Alam niyo si Kagusting. Basta sakit, lahat may luna sa kanya. Alam mo, Karding, wala namang masama sa pagpapagamot sa albularyo eh. Kaya siya narito dahil alam niyo yung takbo at galaw ng mga tao rito. Doktor ka ba talaga? Alam mo, Dok, nagtataka ako sa iyo eh. Ngayon lang ako nakakita ng doktor na naniniwala sa albularyo. Karding, halika na, uwi na tayo. Walang kasama yung mga bata sa bahay. Sandali lang. Dok, si Mona asawa ko. Mona, magandang umaga. Halika na, hinihintay na tayo ng mga bata. Halika na. Sige, Karding. Hiwag na lang ako dito. Ano ka ba? Di ba nahiya? Bisita ko yan. Bisita, hindi siya bisita. Tulad din yan ng mga ibang doktor na nagpunta dito kung umasta. Parang Diyos, panayabang, wala namang maitulong sa atin dito. Halika na. Mona! Simula pa lang ay marami ng salungat sa pagdating ni Juan sa baryo. Sandali lang. Ano ba talaga ang pakay mo sa baryo namin? Kayo siguro si Kagusting. Ako si Dr. Flavier. Alam ko, marami ng katulad mo ang napatpat sa lupang ito. Pero ni isa sa kanila, hindi nagtagal, walang nagtagumpay. Dahil ang tao rito ay walang kumpiyansa sa doktor. Hindi nyo lang ako lubos nakikilala. Kung bibigyan nyo lang ako ng pagkakataong mapatunayan sa inyo. Hindi na kailangan. Aking... Kahit na anong gawin pa, ay hindi mo maintindihan ang pangangailangan namin dahil sa ikaw ay hindi taga rito. Pero ang lahat ay napag-aaralan. Handa po ako matuto. Kagusting! Kagusting! Matilde! Bakit? Kanina ko pa kayo hinahanap eh. Tulungan niyo naman ako, parang awa niyo na. Yung anak ko po inaatake ng sakit na tiyan. Sige, susunod na. Dalian niyo. Kagusting, baka makatulong ako.
Bihir ka ba? O sadyang makitid ang iyong pag-iisip? Sabi ng kaya na namin pangalagaan ng bawat isa sa amin dito at hindi namin kailangan ng tulong mo. Bumalik ka na lang, Dr. Fabian, doon sa pinanggalingan mo. Dahil sa hindi ka taga rito. Juan! Susan, Juan! ginagawa mo rito? Gabing-gabi na. Katatapos lang kasi nung mission namin sa kabilang baryo, kaya minabuti kong magpahatid na lang dito. Juan, kasi magmula nang umalis ka, nagkasakit ang nanay mo eh. Ayaw sana nilang ipaalam sa'yo, pero minabuti ko nang sabihin sa'yo para bisitahin mo man lang siya. Nasaan ang nanay? Nasa bahay pero kailangan na siyang ipasok sa ospital. Dok, Carding, nagdi-deliver ang anak ni Matilde. Kailangan ng tulong mo. Akala ko ba tinitingnan siya ni Kagusting? Kahapon, pero Dok, walang pagbabago eh. Kinausap ko na si Matilde, sabi ko kayo ng gumamot. Pinakiusapan ko na siya. Dok, nakikiusap ako sa inyo. Kailangan niya ng tulong mo. Susan, ayusin ko muna to, ha? Hindi! Sasama ako! Sige, kukunin ko na yung gamit ko. Parang sinaniban ng masamang espiritu ang anak ko, Dok. Tulungan niyo kami! Ay, mag-alala, gagawin ko lahat para sa inyong anak. Dok, yung bata. Bilis! Ay, Matilde, may typhoid fever yata ang anak ninyo. Kailangan siya dalhin sa ospital ngayon din. Pero wala kami pera pang ospital. Ay, nang bahala. Carding. Oh, Dok. Tumawag ka ng sasakyan ngayon din. Tulungan niyo siya, Dok. Dali, anak. Anak! 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 Anak ko! Lumayas ka na dito! Hindi ka namin kailangan dito! Anong silbi ng pagiging doktor mo? Pinabayaan mo rin mamatay ang anak ko! Pero Aling Matilde, malubhan ang kalagayan ninyong anak bago pa ako dumating doon. Kaya nga eh! Nakapag-aral ka at lahat. Wala ka pa rin nagawa. Kami pa rin ang tutulong ng bandang huli. Eh bakit nandito ka pa? Wala ka naman silbi. Agustin. Alam mo, mas makakatulong ka kung lilisanin mo ang lugar na ito. Agustin, gusto ko lang makatulong. Tulungan mo ang sarili mo, Dr. Fabian. Umalis ka na rito at nang hindi ka pagbuntukan ng galit ng mga tao rito. Narinig mo ang sinabi ni Kagusting? Umalis ka na dito! Umalis ka na! Ah! Bakit ba akong sinisisi nila sa kapabayaan nila? Huli na nang ipatawag ako eh. Ginawa kong lahat tapos ako pang masama. Juan, dismayado lang sila. Lalo na't hindi nila matanggap ang mga nangyari. Dapat ikaw na lang ang bahalang umintindi sa kanila. Ewan ko. Basta ang alam ko, wala akong kasalanan kahit kanino man. Juan, ano kaya't magpahinga ka muna, ha? Sumama ka muna sa akin pabalik sa Maynila. Magpalipas ka muna ng oras at saka ka na lang bumalik dito. Juan, aalis ka rito, pero hindi nangangahulugan. Natatalikuran mo na ang lahat. Magpapahinga ka lang naman eh. Mag-iisip-isip. Tapos, malay mo, pagbalik mo rito, masanda na silang tanggapin ka.
Nabagman sa kalooban ni Juan, minabuti na rin niyang sundin ang payo ng kasintahan. Kamusta na ang nanay ko mabait, pasensyosa, at napakasipag? Uy, Juan! Kailan ka pa dumating? Narating ko lang, Nay. Nay, kala ko ba may sakit kayo? At parang wala naman kayong sakit. Nami-miss nyo lang ako, no? Kaya nyo ako pinatawag kay Susan. No. Kakainis ka. Hindi pa sasabihin may sakit ako eh. Pauuwi dito. Nandito na nga po, Nay. Nay, huwag na kayo muna magtrabaho. Baka magkasakit kayong tuluyan yan eh. Ito naman. Hoy, paano ako hihinto ng pagkatrabaho? May anak nga akong doktor. Libre naman ang serbisyo sa baryo. O, paano? Nay, ibang usapan na yan, ha? Alam ko, yung ginagawa ko sa baryo, hindi ako yayaman. Pero, nakakasiguro kung pakakainin ko kayo. At saka alam ko, hindi malaki kinikita ko. Pero, Nay, malaki naman na itutulong ko. Diba? Yung mga tulong sa kapwa, di ba, Nay, sabi niyo, yun naman ang mahalaga. Tsaka, Nay, eto pa. Ha? Kita nyo? Gulay, prutas. Galing yan sa kaibigan ko si Carding, siya sa baryo. Walang presyo yan. Pero, sagana naman sa vitamina para sa ating katawan. Di ba, Nay? Ano? Talaga ang anak ko. Juan, klase ka na. Hindi handa ang mga taga-baryo sa pagdating ng isang doktor na tulad ni Juan sa lugar nila. Kaya sa kabila ng pagmamagandang loob ni Juan na sila'y paglingkuran, sa huli, siya pa ang lumabas na masama sa mata ng marami. Sa pag-uudyok ng kanyang nobya, ay nagbalik si Juan sa Maynila at muling nakapiling ang ina at mga kapatid. Sa mga panahong ito, isa-isa na ring nagsisialisa ng bansa ang mga kakilalang doktor ni Juan. Pero sa kabila nito, nanatiling simple ang pangarap ng binata. Walang iba, kundi ang una munang paglingkuran ang kanyang mga kababayan. At habang tumatagal, tila lalong hinihila pabalik si Juan sa baryong kanyang iniwan. Oh, paano ba yan? Una, si Miguel. Ngayon naman, si Armida tong alis. At pag naayos na mga papeles ko, ako naman ang tutulak papuntang Amerika. Naku, kung hindi nga lang ikakasal tong si Teresa, siguradong susunod na rin yan. Mamala niyo, baka pagkapanganak ko. Oh, ikaw, Juan. Kumusta naman ang buhay ng isang doktor sa baryo? Oh, ba't nga pala nakabalik ka agad? Akala namin magtatagal ka pa doon. Hindi kasi ganito, naubusan siya ng supplies doon, kaya kinailangan niyang bumalik dito para kumuha ng gamot. Aba, mukhang full support ang nobya. Baka mamaya niyan, pati yung kasal niya, doon niya na rin idaos, ha? Aba, sabi na pagtitipid niyan. Ang hirap naman kayo sa'yo, pare. Puro humanitarian mo isang inasikaso mo. Pare, hindi na uso ang pagpapakamartir ngayon. Sige ka, baka maban ka sa luneta niyan. Hindi naman siguro. Hindi naman nauso ang barilan ngayon sa luneta, hindi ba? At pinagtanggol pa si Juan. Alam mo, Susan, bagay talaga kayo ni Juan. Parehong malaki ang mga puso niyo pagdating sa mga bagay na ganyan. Kaya nga siguro nagkakasundo kami. Dahil pareho kami simple. Pareho kami ng mga gustong gawin namin sa buhay. Diba? Kaya mahal na mahal kita eh. Ano ba kumain mo lang kayo? Nagbuo naman ka kasi. Susan, salamat ha. Bakit naman? Salamat saan? Ay, alam mo na, sa suporta, sa pag-unawa, tsaka sa pagmamahal. Eh, kaalo, makikiraan laho. Sige po, sige po. Hoy, Juan. Oh. Ikaw ba yan? Sakit ka yata. Ako, ano naman pinagsabi mo? Susan, seryoso ako. Kung iba ka lang, siguro hindi mo na naintindihan yung ginagawa ko. Siguro, naghanap ka na ng mas mayaman, mas gwapo, although alam ko mahirapan ka.
Tsaka siguro mas matangkad. Kung ano nang pinagsabi mo ko nga dyan, baka mamaya umanap ka ng mas maganda pa kaysa sa akin. Bakit? Meron pa bang mas gaganda sa'yo? Ha? Meron ba? Puro ka bola. Ikaw talaga. Ang dami ng tao. Nanganganak na ako siya dapat ang magdala sa akin sa ospital! Nasa trabaho po eh. Mrs. Benji kasi! Lagi na ako binubuntis, wala na may pakakain! Hanapin yung tatay niyo! Mrs. Excuse po. Ah, hindi ka asawa ko! Hindi nga ako asawa niyo, pero doktor po ako. Teka na! Sandali. Mrs. Relax po kayo. Doktor po ako. Relax po kayo. Tulungan mo kayo ako manganak dito sa Skinita! Huwag kayo mag-aalala. Patusawan niya kung mawalang ganyan mga tarantadong tambay lang! Magsilayas kayo nito! Huwag kayo mag-aalala. Dadalhin namin kayo sa ospital. Hindi na ako aabot sa ospital! Hindi na! Ayan na! Mrs. Lalabas na, Mrs. Relax po. Hinga po kayo. Pag sinabi ko, tulak niyo, ha? Mrs. Tulak! Ay, nakawan. Talagang nakakabilib yung babae doon kanina, no? Ngayon lang ako nakakita ng buntis na ganun katapang at ganun kalakas yung loob. Juan. Uy, Juan, ano ba nangyari sa'yo? Ba't natutulala ka ng ganyan? Susan, kung wala tayo doon, anong mangyayari doon sa buntis na yun? Mabuti pa siguro bumalik na ako sa baryo eh. Ba't naman biglang napasok dito yung bigla mong pagbalik sa baryo? Akala ko ba gusto mo munang magpahinga? Gusto mo mag-isip-isip? Susan, paano kung may emergency doon sa baryo? Paano kung hindi kaya ng albularyo? Sa ayaw at sa gusto nila, mas magiging ligtas yung baryo na yun kung nandun ako. Pero paano naman ang nanay mo? Kailangan ka rin nila dito. Juan, sundin mo lang ang ibinubulong sa'yo ng puso mo. Kung ano man yun, nasa likod mo lang ako. Susuportahan kita. Anak, inihanda ko na lahat ng gamit mo. Inimpake ko yan habang nag-uusap kayo ni Susan. Nay, sana maintindihan ninyo na kailangan kong gawin ito. Na ito ang gusto kong gawin. Ikaw lang may iniisip ko, anak eh. Sobra-sobra ka napapagod. Nagsasakripisyo. Ano bang nakukuha mo doon? Masaya ka ba? Kung masaya ka, hindi ka bigla-bigla umuwi dito. Anak, maski na hindi ka nagsasalita, alam kong nahihirapan ka doon. Bakit babalik ka pa? Inay, hindi nila ako tanggap dahil sarado pa ang mga isipan nila. Pero di ba sabi ninyo, walang hindi nakukuha sa tiyaga at dasal. Di ba sabi niyo sa akin? Anak, gusto ko malaman mo, hanggang sa oras na ito, hindi ako tumitigil na pagsuporta sa'yo. Maraming salamat, Nay. Mahal na mahal ko. Dala ang panibagong pag-asa. Muling bumalik sa baryo si Juan.
Ngunit tila mas lalong naging sarado ang mga taga-baryo sa lahat ng adhikain ni Juan. Sigurado bang ibibenta natin to ng mal? Sigurado ako. Sino yan? Hoy! Hoy! Bumalik kayo rito! Dok, pasensya na, Dok. Naistorbo ko kayo. Pero kailangan ko ng tulong nyo. Kinukumbulsyon ng anak ko kanina pang umaga mataas ang lagda. Bakit hindi mo na sinabi sa akin? Dok, yung asawa ko kasi si Kagusting ang pinatawag eh. Pero walang magawa si Kagusting eh. Dok, hindi nila alam na pumunta ako dito. Wala! Kagusting! Binabastos mo ba ako, Karding? Sino man sabi sandali mo ng lalaki yan dito? Pasensya na, Kagusting. Gusto ko lang mabuhay ang anak ko. Gusto ko lang mailigtas ang buhay ng anak ko. Karding! Siya ang pumatay ng anak ni Matilde! Wala, huwag ka magsalita ng ganyan. Gusto lang makatulong ng tao sa atin. Dok. Kayo na bahala, Dok. Kung hindi ako nagkakamali, may acute appendicitis ang inyong anak. Kung di maagapan, malalason ang kanyang buong katawan. Dok. Karding, Dok, anong gagawin namin, Dok? kailangan siyang dalhin sa ospital. Yan din ang sinabi mo sa anak ni Matilde. Dali na natin yung anak ko sa ospital. Saan mo dadalhin ang anak ko? Sa ospital! Huwag kayo maniniwala sa gusto mo ng anak! Sige! Pagka umalis kayo dito, makikita na mag-sisiti kayo! Isinakripisyo ni Juan ang kaginhawahan ng kanyang pamilya sa muli niyang pagbabalik sa baryo. Sa halip na kumikita siya ng malaki, mas minabuti niyang pagsilbihan ang mga kababayang walang maipambayad sa kanyang serbisyo, kundi abot-abot na pasasalamat at utang na loob. Pero sa kabila nito, tila hindi pa rin lubusang matanggap ng mga taga-baryo si Juan. Sunod-sunod ang mga pambabatikos na natanggap niya. Pilit siyang pinapaalis. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi agad-agad sumuko si Juan. Alam niyang hindi magtatagal at makikita rin ng lahat na malinis ang intensyon niya at wala siyang ibang hangarin kundi ang lalong mapabuti ang kalusugan ng lahat ng pamilyang kanyang nasasakupan. Dok. Karding, Dok, maraming salamat, Dok. Dok, hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may nangyaring masama sa anak namin. Karding, huwag kang magpasalamat sa akin dahil ginagawa ko lang naman ang trabaho ko eh. Dapat siguro pasalamatan mo ang sarili mo dahil sa bilis ng desisyon mo sa gitna ng krisis. At saka magpasalamat tayo sa Panginoon dahil niligtas niya ang buhay ng inyong anak. Tama na yan. Ligtas naman ang Dr. Flavier, marami pong salamat. Marami pong salamat. Utang ko po sa inyo ang pangalawang buhay ng aking anak. Dr. Flavier, Yes? may tawag po kayo galing Maynila. Emergency daw po. Oh, nanay. Bakit ngayon ka lang? Sorry, ate. May emergency ako sa baryo. Juan, may emergency rin dito eh. At si Nana yun. Pati ba naman siya kailangan pumila parang pasyente mo? Pasensya ka na. Pagod kasi ako. Nataranta kasi ako kanina eh. Naiintindihan ko. Sige na, punta mo na. Kanina ka pa hinihintay. Sige na. Doktor, kamusta ang nanay? Wala naman kayo masyadong dapat ipag-alala. Masyado lang siyang napagod, masyado niyang inabuso yung katawan niya. I think she needs complete rest. Mga ilang araw lang, babalik na siguro yung sigla ng kanyang katawan. Pahingin niyo lang siya. Mrs., pahinga ho kayo. Mauna na ako. Salamat to, Doc. Salamat.
Inay, sabi ko naman sa inyo, huwag kayong magpapagod eh. Tingnan niyo nangyari sa inyo. Narinig mo naman ang sinabi ng doktor. Hindi malala ang sakit ko. Kaya lang, hindi ko maiwasang hindi magtampo. May anak nga akong doktor. Hindi naman ako maalagaan. Nay, sorry. Mula ngayon ako na mag-aalaga sa inyo. Sorry po, Inay. Gaya ng kanyang ipinangako, inalagaan ni Juan ang kanyang ina. Pilit umuuwi kada linggo, maasikaso lang ito. Samantala, pilit pa rin niyang ipinagpatuloy ang kanyang mga gawain sa baryo sa tulong ng mag-asawang Mona at Carding. Mahalagang masiguro natin ang ating kalusugan. Lalong-lalo na yung mga bata. At saka yung mga babae nagdadalang tao, kaya misis, alagaan ninyo yung baby ninyo, ha? Iwasan natin na magkasakit. Kaya alam nyo, meron akong dalang mga bitamina rito at saka mga gamot na pwede nating inumin araw-araw para lagi tayong malusog. Karding, anong nangyari sa mga gamot, sa mga bitamina? Magkakasagutan lang kayo. Karding, punong-puno na ako. Ha? Pare-pareho naman kaming tumutulong eh. Gusto ko lang magkausap kami at gusto kong malaman kung meron siyang kinalaman sa pagkawala ng mga gamot. Eh paano kung walang kinalaman si Mang Gusting sa pagkakawala ng mga gamot? Okay, meron o wala, gusto ko pa rin magkausap kami. Karding, nire-respeto ko siya bilang isang albularyo. Sana respetuhin niya ako bilang isang doktor. Pero siya itong nagmamatigas. Mona! Halika kayo, bilisan niyo. May nangyari kay Kagusting. Anong nangyari? Dumaan doon si Matilda sa kubo niya. Naninikip ang dibdib, hindi raw makahinga. Nahihirapan, kinakapos ang hininga. Anong nangyari sa akin? Inatake ho kayo sa puso. Kung wala ho si Dr. Flavier, baka kung ano na nangyari sa inyo. Anong ibig mo sabihin? Kagusting, sa maniwala kayo at sa hindi. Kung hindi kayo inabutan ni Dr. Flavier at ni Carding, naku, baka... Hindi totoo yan. Wala akong sakit. Pagod lang ako kaya ako nanghina. Maniwala kayo sa amin, Kagusting. Kami man hindi kami makapaniwala eh. Pero totoo, Kagusting. Sa katunayan nga, nag-iwan ng gamot si Dr. Flavier bago siya umalis. Eto po, inumin niyo para mabumuti ang inyong katawan. Hindi ko yan iinumin. Wala akong sakit. Kagusting, makinig kayo. Nasaksihan ho namin kung paano kayo iniligtas ni Dr. Flavier. Kung paano niya iniligtas ang inyong buhay. Hindi ho siya gaya ng iniisip natin. Napakabuti po niyang tao. Sa paggaling ni Kagustin, tuluyang iniwan ni Juan ang baryo para sa ikatatahimik ng lahat. Nay, ako na po yan. Mabibinat kayo yan eh. Ay, naku, hindi. Hindi. Magaling na ako, anak. Tsaka, magaling yata ang doktor ko. Ikaw naman. Sige na, upo na, anak. Parang hindi mo kabisado si nanay.
lalo ako nagkakasakit kapag hindi ako gumagawa. Sabi nyo nga. Mukha yatang napapansin ko. Tumatagal ang paglalagay mo dito. Oh, kailan ka babalik sa baryo? Eh, Nay, nakapag-desisyon na ako eh. Na dito muna ako sa Maynila. Yung mga tao kasi sa baryo parang di pa handa sa isang doktor na katulad ko eh. Ha? Opo. Bakit? Ewan ko nga ho, Nay. Teka, tuloy ka. Uy. Juan, may bisita ka. Uy, Carding! Ay, Dok. Ano ginagawa mo Magandang rito? araw, Dok. Ha? Nay, si Carding. Yung Magandang sinasabi araw ko sa inyo. Magandang Ate araw ko. din naman. Kumusta? Uy, alika. Tama-tama ang dating ninyo. Alika. Saluhan mo kami. Ay, hindi na po. Nagmamadali ho ako eh. Bali, ang dami ko pang gagawin eh. Mamimili ho ako para sa piyesta ng baryo namin. Dinaanan ko lang talaga si Doc. Ganun ba? Oo. May problema ba, Carding? Wala naman, Doc. Gusto lang sana namin kayong imbitahan sa piyesta. Sana makarating kayo. Uy. Yes. Carding, kasi parang gusto kong dito muna ako sa Maynila eh. Alam mo naman yung nangyari sa akin doon, di ba? Tsaka, huwag niyo na muna akong problemahin. Lalo na ikaw, Carding. Lagi kang naiipit dahil sa akin eh. Sana, Doc, bigyan niyo pa kami ng isa pang pagkakataon. Tatanawin ho namin malaking utang na loob yun. Sana makarating kayo sa piyesta. Ito muna, sandali, anak. Bakit? Ayaw mo ba? Anong problema? Alam mo, anak, sasabihin ko sa'yo. Tama-tama yan. Gustong-gusto kong makita yung lugar na pinagkatrabahuan mo. At saka yung mga taong natulungan niya. Gusto kong makilala sila. Salamat ho. Sige naman, pumayag ka na. Ha? Pumayag ka na, anak. Sinundan natin ang kwento ng kabataan ni Senator Juan Flavier. Mula sa pagsusumikap niyang makatapos bilang isang doktor, hanggang sa pagdedesisyon niyang manatili sa bansa upang pagsilbihan ang mga kababayan. Nakita rin natin kung paano niya pilit kinuha ang loob ng isang baryong sa simula'y saradong-sarado sa lahat ng kanyang gawain. At bagamat inakala niya sa simula na hindi siya nagtagumpay, isang araw, nakatanggap ng paanyaya si Juan na muling magbalik sa baryo. Maluwag na pinagbigyan ni Juan ang kahilingang ito, bagamat punong-puno siya ng pangamba. Susan, kinakabahan ako. Oh, ba't ka naman kinakabahan? Alam mo naman ang pagtrato sa akin ng mga tao rito. Baka masaksiyan ng nanay ang lahat. Naku, Juan, huwag ka nga mag-isip ng kung ano-ano. Lalo ka lang hindi mapapalagay niyan. Ha? Ika na. Carding! Uy, Juan! Kumusta na? Kumusta na? Mabuti Nanay naman ko. nakarating kayo. Kumusta ka? Magandang hapon po. Doon po tayo. Dr. Flavier. Nagkamali ako ng pagtingin sa inyo, Dr. Flavier. Kahit na nalagay sa bingit ng kapahamakan ang buhay ko, ay nakita ko ang kalagahan ng pagdating niyo dito sa aming baryo. Utang ko sa inyo ang makalawang buhay ko. Maraming salamat din. Sa araw na ito, magtutulungan tayo sa kapakanan at kalusugan ng baryong ito. Dr. Flavier, halika kayo. Dr. Flavier, ako, 10 ng aking mga kababaryo, nagpapasalamat po kami ng malaki sa lahat ng tulong na naigawa niyo sa baryong ito. At meron po kaming sorpresa sa inyo. Hindi ko po alam kung anong aking sasabihin.
Pero maraming salamat. Makakaasa kayong gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para sa ikabubuti natin. Pangako yan. Mabuhay si Dr. Flavier! Mabuhay si Dr. Flavier! Mabuti pala sumama ako, anak. Dahil kitang-kita ko. Hindi naaksaya ang lahat ng pinaghirapan natin. Sobra pa ang bumalik. Pinagmamalaki kita, anak. Mula sa araw na yun, ay hindi na napigilan ang pagtatagumpay ni Juan sa larangang pinasok niya. Musiko! Senador, nung una po kayong hinirang bilang DOH Secretary, nagulat ang sambayanan. Sabi nila, sino ba yan? At saan lupalop nang galing yan? Kwento nyo nga ho sa amin, biglang-biglang sumibol kayo. Ako rin, ang tanong ko ako? Sabi ko gano'n eh. Pero maganda istorya niyan, Tita Mel, dahil sa nung mid-60s, papunta si Major Ramos sa Vietnam at may kasamang isang kumpanya na sundalo. Sabi niya, para maging epektibo itong ating kontribusyon doon sa Vietnam, turuan natin ang rural development. Dali natin kay Dr. Flavier. Dinala sa akin ng isang buwan, tinuruan ko sila paano gagawa ng mga kasilyas, paano mag-organize ang immunization, gumawa ng mga pusaling magaganda, at kung paano makitungo sa mga taga-nayon. Nung naging presidente siya noong 1992, mukhang hindi niya nakalimutan. Kasi nung siya'y nag-organize na ng kabinete, hinanap ako. Ayaw ko, sabi ko, Sir, masaya na ako dito sa baryo. Yun nga I'm offering you the whole country. Bakit ba kayo masyadong in love sa baryo? Ano ba meron doon na ayaw ninyo sa syudad? Nakita ko na doon sa baryo, ang pagpakitungo ng mga tao, iba. Mas masarap. Mas masarap. Mas taos-puso. Mas taos-puso. Sa umpisa, mahihirapan ka dahil you have to win their confidence. Senador, maraming salamat po sa oras na ito na naging interesting at exciting. Ayan. Kung na-excite kita, okay na ang buhay ko. Salamat din at binabati ko ang buong pangkat ninyo. Kakaiba ang programang ito, magpakailanman dahil sa hindi lang sa nakakaaliw, kundi nagbibigay aral, nakakabigay ng inspirasyon sa mga ating mga kababayan, sa mga limpak-limpak nating mga tagapanood. Nagpapasalamat po kami na pinahintulutan niyo po kami gamitin ang istorya ng buhay niyo para nga magsilbing inspirasyon sa ating mga manood. I'd like to compliment your staff for being so conscientious in checking every detail of the story. And pinasasalamatan kita for taking time and agreeing to even coming here with your very It's heavy my pleasure schedule. always to meet with you, sir. Maraming salamat po. Thank you. Ni minsan ay hindi naging makasarili si Senator Flavier sa kanyang pangarap. Sa halip na unahin ang sarili o ang pamilya, minabuti niyang isipin muna ang kapakanan ng mas nakararami. Dahil sa pagmamalasakit na ito, kung kaya hindi lamang iilan, kundi ang buong bayan ang nakikinabang sa kanyang paglilingkod. Pero higit sa pagiging isang politiko, ipinamalas niya rin sa atin na mas mahalaga ang maging isang mabuting anak. Lalo na para sa magulang na halos ialay ang bawat sandali ng buhay para sa ikatatagumpay ng kanyang anak. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman, hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso.
kailan